Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? At ingat-ingat kayo, lalo-lalo sa gitnang silangan. Hindi pa tapos ang kaguluhan dyan. O, sa ating namang mga kaibigan, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo. At like na rin sa ating mga video. Sa ating YT, MSTV Official YT. Tapos sa ating FB naman, ay GM Saso. Sa ating namang TikTok, MSTV 123. At saka GM Saso, sa ganun para pag may mga bagong video, ma-update kayo. Sa atin na naman dito, ang video ito, wala tayong pinapanigan dito kung sinong politiko dyan. Sa atin naman dito, kung sinong tama, doon tayo. At kung tama is purihin natin, kung mali is punahin naman natin. Wala rin tayong pinapanigan dito sa iba't ibang bansa. Atin dito is transparent tayo. Ibigay na tayo ng opinion tungkol sa crisis ng langis sa ating bansa ngayon. So dito nga lumalabas sa hearing sa Senado, nakakalungkot dahil yung mga lumang stocks nila, yung malabas base sa investigasyon nila ni Senator Marcolita na nagtaas na sila na kahit lumang stock nalas. Ang sagot naman ng ating DOE, kailangan taasan sa ganung paraan naman na makabili sila ng panibagong mga stocks. So dito gumalaw na rin siguro ating mga kinukulan. Saka ang DOE na ipakita nyo na karapat-dapat kayo sa mga posisyon nyo para sa ganung paraan naman na maibsan yung pasanin ng mga mamayan dahil lumalabas dito na nakakaawa yung mga Pilipino, yung mga lumang stocks, tinaasa na sa katutak sa base sa hearing. Sinabi di mo ni Senator Marcolita, lumalabas na 3 billion araw-araw yung kita nila sa pagtaas na hindi naman dapat dahil lumang stocks nga. Anong pa man ay itong lahat ipabayad sa ating mga kinakulan. Tungkol naman sa kakulangan ng ating supply, talagang dito, hindi pa siguro to ma-resolve ba agad dahil hindi naman tapos yung kaguluhan pa sa gitnang silangan kasi nasa ngayon pa naman, wala pa namang umamin kung sino natatalo sa kanila. Dito naman, wala naman sanang problema kung tayo dito, magsipsip tayo sa isang bansa, yun nga lang. Kasi dito, natin pinapanigan dito natin is talagang US, tapos medyo nadihado tayo sa China dahil nga yung ilan natin mga bababatas yung nakalipas na buwan nagkaroon na hindi pagkaunawaan. So sa ngayon ang maraming stocks ang China, so paano tayo makalapit dito? So siguro gumawa rin ng negosasyon, lalo na si Bibi Sara mas malapit siya sa China, so ipakita niya na yung mga tao na lalo siyang ibubuto sa 2028 kasi siya nakaresolba sa problema. Isang tabi muna natin yung mga politika, kagaya sa Kongreso, hearing sila araw-araw, puro na lang impeachment. So gumawa muna sila ng paraan, makipagtulungan naman sila hanggang naman maibsan man lang yung pasanin natin mamaya kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang impeachment puro hanap ng mga ebidensya. Tapos dapat ang hanapin sana nila kung paano resolbahin kasi yung mga yan naman hindi na apektuhan dito kasi libre naman yung mga ginagamit ng langis, libre sa gobyerno yan. Tapos yung mga sasakyan nila, yung mga ginagamit nilang mga expenses diyan, sagot lahat ng taong bayan yan. So sana muna nila, ipakita muna nila kung paano ayusin ang ating bansa. Tumulong man lang sila, hindi naman yung puro na lang impeachment. Itong sitwasyon ngayon, yung mga ilan natin mga politiko kinakalaban ng China. Ano na nangyari ngayon dito? Paano kayo makalapit? Panahon ng pandemic, ang una rito nakatulong sa atin si China. Ngayon naman sana kung hindi naman natin kinakalaban, siguro natulungan na rin sana tayo. Tayo hindi naman tayo ibig sabihin maka-China kasi lahat naman na bansa wala tayong pinapaligan. Pero sana magiging patas tayo ang na trato natin sa kanila dahil nga mas maganda pa rin yung kaibigan natin ng iba't ibang bansa kasi panahon ng kagipitan, malalapitan tayo. Gaya ngayon, ang may mga malalaking pundungin ng mga langis, yung mga Russia, tapos China, Singapore. Pero paano tayo makalapit ng mga yan? Siyempre, unahin nila yung mamamayan nila. Pero kung nagkataon sana na di nakakaroon ng sigalot itong natin ilang mababatas at saka yung taga-Chinese embassy sa ating bansa, siguro natulungan na tayo. Ganun naman. Pwede pa naman siguro kung sino makikipagnegosyo yan, kagaya sa grupo ni BP Sara. Sa ganun paraan naman, natin intindihin na, batikusin na naman dahil maka-China. Ang natin dito is matulungan tayo dahil amin naman natin hindi talagang na tayo yan, kapos na tayo sa supply ngayon. So, tuloy-tuloy ito.
Eh, paano naman ang ano natin, mga transportasyon natin? Buti na lang na tao na wala ng pasok ang mga estudyante natin. So, dito naman, tayong mga simpleng ngayon, konti-konting tipid tayo. Kung di naman importante yung mga lakad, manatili naman muna sa bahay. Kung may mga pera tayo, i-invest na lang natin para pagdating naman ng back to normal na. At least may mga investment na tayo. Kasi dito, mas malala nung pandemic noon kasi tigil ang mga negosyo. Ngayon, tuloy-tuloy, yun nga lang, medyo may kataasan ng mga bilihin. Lahat ng ito, may ito natin isa ano lang tayo, pagdasal lang tayo na sana makakubal na ito unti-unti. Sa atin naman lahat ito is opinion lang bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. God bless.